Sander, may meeting kami. Nakakaabala ka. Naupo siya sa gilid ng kama. Pinagmamasdan ang mensahe sa kanyang telepono. Nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Bakit mula sa isang hindi kilalang numero yun nanggaling? At paano nalaman na nagpadala ng tinatawag niya si Sebastian? Sino ang taong to? Hindi niya maiwasang isipin kung sino ang nasa likod ng mensaheng iyon. Magulo ang kanyang isip at sa bawat minuto na lumilipas, lalong bumibigat ng kanyang pakiramdam. Kinuha niya ang telepono at muling sinubukang tawagan si Sebastian. Ngunit sa halip na magring, narinig niyang isang automated na mensahe. The number you are trying to reach is currently unavailable. Napalunok siya. Ano ba talaga nangyari? Bakit parang may tinatago sa kanya? Naisip niyang puntahan si Sebastian sa kanyang opisina. Ngunit naisip din niyang baka mas mabuti pa maghintay at mag-obserba muna. Hawak pa rin ang telepono. Nagdesisyon siyang tingnan ang huling mensahe. May meeting kami. Nakakaabala ka. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Anong klaseng meeting to na hindi pwedeng gabalain? Huminga siya na malalim at pinilit kalmahin ang sarili. Sinadya niyang hindi sagutin ang mensahe. Magpapanggap na hindi niya yun nakita. Habang nakahiga sa kama, pinilit niyang pinakalma ang sarili. Hintayin ko na lang siya dito sa bahay upang makapag-usap kami na maayos. Bulong niya sa sarili. Pilit inaalis ang alalahanin sa kanyang isipan. Sinubukan niyang ipikit ang mga mata at magpahinga. Pagod na rin siya sa pag-iisip at pag-aalala sa mga nangyayari. Unti-unti, nararamdaman niyang bumibigat ang mga talukap ng kanyang mga mata hanggang sa tuluyan siyang nakatulog. Ngunit sa kanyang pagtulog, tila hindi siya tuluyang matahimik. Magulo ang kanyang pangapanaginip. Paulit-ulit na bumabalik ang mukha ni Sebastian, ang mensaheng natanggap niya, at ang hindi maipaliwanag na kaba sa kanyang dibdib. Nagising siya sa kalagitnaan ng gabi, pawisan at nanlalamig. Tumayo siya at bumalik sa kanyang telepono. Tiningnan kung may bagong mensahe o tawag. Wala pa rin. Napabuntong hininga siya. Sana dumating na siya. Bulong niya sa sarili. Umaasang magbibigay linaw ang anumang sasabihin ni Sebastian. Ayaw niyang pangunahan ng isang bagay na alam niya makakasakit sa kanya. Hindi naman siguro gagawa ng kalokohan ng kanyang asawa. Kahit pa may nakaraan na sila ni Raquel. Malaki ang tiwala niya dito. Nanatili lang siyang nakahiga na parang nagbibilang ng mga butiking naglalampungan sa kisame. Naging lubhang mabagal ang pagtakbo ng oras para sa akin. Pakiramdam ko, isang linggo na agad ang nakakalipas. Ang paglakad ng dilim sa paligid ay naguhudyat ng kanyang hinihintay na oras. Lalo na nang umugong ang sasakyan mula sa labas ng bahay. Agad siyang bumangon pagkaranig ng ugong ng sasakyan. Kailangan niyang tanungan ng lalaki tungkol kay Raquel. Pagbaba niya ng hagdanan, nakita niyang kanyang asawa na langong-lango sa alak. Maaga pa lasing na ito. Inaalalayan to ni na RV at Rick. Ano bang naisipan ng lalaking to at nag-inom mag-isa sa opisina? Tanong ni RV kay Rick. Mabuti na lang at tinawagan tayo ni Ram. Kaya nga, sira ulo taga tong Sebastian na to. Baka naman si Raquel ang... Tinapik ni RV si Rick na makita siyang nasa hagdanan. Magandang gabi, Sabrina. Bati ng mga to sa kanya. Ano nangyari? Tanong ko sa kanila. Bakit siya naglasing? Hindi ako makapaniwala sa akin nakikita. Hindi naman naglalasing ang kanyang asawa. Bakit kaya? Ewan ba sa lalaking to? Iakyatan namin siya sa itaas. Sabi ni Rick sa kanya. Agad siyang umalis ng hagdan at nauna pang umakyat upang mahikan ng maayos si Sebastian sa kama. Tumulong siya sa pag-alalay at pag-ayos nito ng pwesto. Ang bigat! Hapong-hapo si Rick na napahiga sa kama pati si RV. Ang aga na malasing na lalaking to. Hingal na hingal ang dalawang lalaki. Ano bang meron sa opisina? Napatingin pa ang mga ito sa kanya. Ewan ko, hindi kasi ako pumasok. Sagot niya, subalit may palagay siya na dahil yun kay Raquel. Hindi naman niya masabi sa mga ito ang mga nais niya, kaya nahihiya siyang humingi ng advice sa mga to. Iiwanan na namin kayo. Hindi na siya makakasama sa amin paglabas. Punasan mo lang siya ng malamig na tubig.
Bilin pa ni RV sa kanya. Salamat, Doc. Salamat, Rick. Nakangiti niyang sagot sa mga ito. Puyat ka ba? Bakit nangangalumata ka? Nangunot ang noo ni RV nang tiningnan siya ni Sabrina. Nilapitan niya to sa kahinawakan ng leeg. May sinat ka? Hindi naman. Umiwas to sa kanyang kamay, marahil ay naiilang. Napabuntong hininga siya. May kalokohan din ang Sebastian na to. Hindi marunong mag-alaga ng asawa? Napapailing niyang sabi. Mali atang napili mo, Sabrina. Biro ni Rick. Ako na lang sana. Baliw? Saway niya sa kaibigan. Magpahinga ka na, Sabrina. Uminom ka ng paracetamol mamaya. Subukan mong kausapin ng lalaking to pagising niya bukas. Aalis na kami. Iniwan na sina Sabrina ng dalawang lalaki. Napatingin siya sa kanyang asawa na nakahiga sa kama. Palungkot ang kanyang mga mata habang tinitingnan to. Hindi niya alam kung anong problema ni Sebastian. Kumuha siya ng basang tuwalya at pinunasan ang lasing na katawan ng kanyang asawa. Binihisan niya rin to ng damit. Hindi niya makuhang kumain at uminom na lang siya ng tubig. Kaya nahiga siya sa couch sa kwarto. Ayaw niya tong tabihan dahil masyadong malikot matulog si Sebastian. Umiikot-ikot to sa kama na animoy inirorol na bola. Si Sabrina ay napabuntong hininga habang nakatingin kay Sebastian. Muli niyang binalikan sa isip ang mga araw na masaya sila magkasama. Pero tila malayo ang mga yun sa ngayon. Matagal siyang nakatayo sa tabi ng kama, pinagmamasdan ang bawat kilos ng asawa. Tila nag-aabang ng kasagutan sa kanyang mga tanong. Sa kabila ng pag-aalaga at malasakit na kanyang ipinakita, parang wala pa rin pagbabago sa kalagayan ni Sebastian. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya kakayanin ang ganitong sitwasyon. Ngunit alam niyang kailangan niya manatiling matatag para sa kanilang dalawa. Nang makita niyang bahagyang kumalma si Sebastian, dahan-dahan siyang lumakad pabalik sa couch. Marahan niyang sinubusob ang kanyang mukha sa mga kamay. Nararamdaman ang bigat ng kanyang emosyon. Sa kabila ng lahat, nanatili siyang umaasa na darating ang araw na muli magkakaroon ng linaw at katahimikan sa kanilang buhay. Nagising si Sabrina na tila lumulutang siya. Pagmulat niya ng kanyang mata, buhat siya ni Sabrina. Nilalagnat ka, bakit hindi mo ako ginising? Tanong nito sa kanya. Kailan ka ba nagkasakit? Lasing ka nang inhatid ka ng mga kaibigan mo. Paano ako magsasabi sa'yo? May pangungunsan siya niyang sagot. Dinig niya ang buntong hininga nito. Pasensya ka na, hindi na yung mauulit. Inilapag ni Sabrina sa kama ng kanyang asawa. Tahimik na inilapag ni Sebastian si Sabrina sa kama. Ramdam ni Sabrina ang init ng kanyang katawan. Alam niyang may sakit siya. Ngunit sa kabila nito, naramdaman niyang may kakaibang lambing sa mga kilos si Sebastian. Para may bigat sa loob na Sebastian habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo gamit ang malinis na tela. Sandali lang, magpapakulo ko ng tubig. Sabi ni Sebastian. Nagmamadaling lumabas ng kwarto. Bago pa man to makalabas ng pinto, narinig ni Sabrina ang kaluskos ng mga yabag at ang tila pagbagsak ng mga bote sa sahig ng mga alaala ng gabing yon. Siguro nga hindi na yung mauulit. Mahina niyang bulong sa sarili habang ginadama ang pagkakaupo sa malambot na kutsyon. Naramdaman niya ang pagbalik ni Sebastian, dalang isang tasa na mainit na tubig. Marahan siyang umupo sa gilid ng kama at hinawakan ng kamay ni Sabrina. Huwag ka mag-alala, sabi ni Sebastian. May pagtatangkang aliwin siya. Nandito lang ako. Sa gitna ng kanyang panghihina, nakita ni Sabrina sa mga mata ni Sebastian ang pagsisisi. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya maiwasang magtanong sa sarili. Ano nangyayari kay Sebastian? Natawag ko sa'yo kanina, hindi ka sumasagot. Sabi niya dito. Bakit? Tahimik na naghintay si Sabrina, hinahanap sa mga mata ni Sebastian ng anumang palatandaan ng pagkilala o pag-amin. Ngunit sa halip, ibang mga salita ang lumabas sa bibig nito, mga pangako, mga paghingi ng tawad, at mga alintuntuning walang kinalaman sa inaasahan niyang marinig. Pinakiramdaman niya ang sariling dibdib, umaasa na sa susunod na salita ni Sebastian ay babanggitin nito ang meeting kasama si Raquel. Pero nanatiling tahimik si Sebastian, tila iniwasan ang usapin na yon.
May gusto ka pa bang sabihin? Tanong ni Sabrina. Sinusubukan basahin ng reaksyon sa mukha niyang asawa. Sandaling nag-alinlangan si Sebastian. Bumuntong hininga. Ngunit hindi pa rin binanggit ang tungkol kay Raquel. Wala naman. Sagot nito, pilit na ngumiti. Gusto ko lang siguraduhin na magiging okay ka. Napakagat labi si Sabrina. Tinatago ang panghihinayang at pangungonsensya sa sarili. Wala nga ba talaga? Bulong niya sa sarili. Tila nawawala ng lakas magtanong pa. Sa loob niya, ramdam niya ang bigat ng hindi binibigkas sa mga salita. Ang patuloy na pag-iwas si Sebastian ng mga salita tungkol kay Raquel. Ngunit para kay Sabrina, malinaw na may isang bagay na hindi pa nilihayag at kailangan niya malaman kung ano yon. Nagising si Sabrina, mabigat pa rin ang pakiramdam. Ngunit napangiti siya dahil kayakap niyang asawa ng namulatan niya. Nakaunan siya sa braso nito habang nakasandig siya sa dibdib nito. Nagmula to ng mata, saka tumunog sa kanya. Good morning. Good morning. Lalo niya tong niyakap na mahigpit. 7:00 na ng umaga, Biyernes, ngunit wala atang balak pumasok si Sebastian sa opisina. Kamusta ng pakiramdam mo? Hinahalik-halikan niya ang ulo ni Sabrina. Okay naman ako, masama pa rin ang pakiramdam ko. Pero lumabas ako na magisingan kita. Niyakap niya to na mahigpit. Hindi ka ba papasok? Hindi muna, aalagaan muna kita. Sagot niya. Nagugutom ka na ba? Napangiti si Sabrina sa sinabi ni Sebastian. Hindi niya inaasahan ng ganitong pagbabago. Sa loob ng ilang linggo, parang laging wala sa sarili si Sebastian. Laging abala sa trabaho at madalas hindi rin umuuwi na maaga. Ngayon, narito to sa tabi niya. Buong pusong inaalagaan siya. Hindi pa naman. Sagot niya. Ngunit ramdam niya ang kalam ng sikmura. Hindi pa siya kumakain ng maayos simula kahapon. At sa kabila ng panghihina, nararamdaman niyang kailangan niya magpalakas. Magluluto ako ng agahan. Ani Sebastian. Dahan-dahang inalis ang braso sa ilalim ng ulo ni Sabrina at bumangon mula sa kama. Magpahinga ka lang dyan. Hinihintay niyang umalis si Sebastian bago siya bumangon. Nakangiti siyang napatingin sa paligid ng kanilang silid. Nagugustuhan ng pakiramdam ng pagiging magkasama muli. Ngunit kahit pa man masaya siya ngayon, hindi pa rin maalis sa isipan niya ang mga nagdaang araw na puno ng kaba at pag-aalala. Matapos ang ilang minuto, bumalik si Sebastian sa kwarto, dalang isang tray ng pagkain. May sinangag, itlog at pritong tuyo. Eto, espesyal na agahan para sa pinakamamahal kong asawa. Biro nito, inaabot ang tray kay Sabrina. Napatawa si Sabrina. Wow, ang sweet naman. Sabi niya habang tinanggap ang tray. Kailan ka pa natuto magluto? Matagal na. Sagot ni Sebastian at nagpapatawa. Hindi mo lang napapansin dahil masyado kang abala sa pag-aalaga sa akin. Habang kumakain, ramdam ni Sabrina ang bawat salita at pagkilos si Sebastian na puno ng pagmamahal. Ngunit hindi pa rin maalis sa kanyang isip ang tungkol kay Raquel, ang babaeng kasama ni Sebastian sa isang meeting noong nakaraang araw. Pagkatapos niyang kumain, naglakas loob siya magtanong. Sebastian, tungkol sa meeting mo kahapon, kasama si Raquel, hindi mo pa na ikukwento. Napatigil si Sebastian, pero ngumiti pa rin to, bagamat tila may bahid ng pagkabalisa. Oo, si Raquel. Sagot niya. Pilit na iniiwasan ang tingin ni Sabrina. Wala naman yun? Ordinaryong business meeting lang? Ordinaryo ba talaga? Tanong ni Sabrina. Nagmamatsyag sa reaksyon ni Sebastian. Kasi parang ayaw mo pa rin pag-usapan. Muling bumuntong si Sebastian. Halatang hindi komportable sa usapan. Siguro kasi alam ko mag-aalala ka. Sabi nito. Inilalagay ang kamay sa balikat ni Sabrina. Pero wala tagang dapat ipag-alala. Si Raquel ay business partner lang. Business partner? Ulit ni Sabrina. Nag-iisip na mabuti. At para madalas kayo magkita kamakailan. Tumahimik si Sebastian. Para ba nag-iipon ng lakas ng loob na sabihin ng isang bagay na matagal na niyang itinatago.
Sabrina, hindi ko ininatanggi na nagkaroon ng pagkakaintindihan. Inamin niya sa wakas. Pero wala namang seryoso. Alam mong mahal kita. Natigilan si Sabrina. Tumibok na malakas ang kanyang puso. Anong ibig mo sabihin, Sebastian? Tanong niya. Ramdam ang panginginig ng kanyang boses. Pinilit ngumiti ni Sebastian, ngunit halata ang lungkot sa kanyang mga mata. Nagkaroon ng ilang pagkakataon na nag-usap kami ni Raquel, hindi lang tungkol sa trabaho. Inamin niya, pero napagtanto ko na wala mas mahalaga kaysa sayo. Napalunok si Sabrina, hindi alam ko anong iisipin o mararamdaman. Kailan mo pa ito balak sabihin sa akin? Tanong niya, pilit pinipigilan ang sariling lumuha. Ngayon, sabi ni Sebastian, sinserong tumingin sa mga mata ni Sabrina. Ngayon ko gustong sabihin, kasi alam kong ito ang tamang panahon. Ayokong patuloy na magtago o magsinungaling sa'yo. Tahimik lang si Sabrina, nag-aagaw ang galit at kalungkutan sa kanyang dibdib. Bakit mo nagawa makipag-usap sa kanya ng ganon? Ano bang kulang sa akin, Sebastian? Hindi ikaw may pagkukulang, Sabrina. Mabilis na sagot ni Sebastian. Hinawakan ng kanyang kamay. Ako ang nagkulang. Ako ang nagpagulo sa sarili ko. Pero ngayon kung alam ko kung ano ang tama, gusto kong buuin ulit ang lahat sa atin. Paano ko makakasiguro? Tanong ni Sabrina. Nararamdaman ng bigat ng bawat salita. Paano ko mapapanatag na hindi na ito mauulit? Napabuntong hininga si Sebastian. Hindi ko alam kung paano kita mapapanatag. Sagot niya. Tapat na tinitigan si Sabrina. Pero gagawin ko ang lahat para patunayan na ikaw lang mahalaga sa akin at handa ko magsimula muli para sa atin. Mahabang katahimikan ang sumunod. Tila bumagal ang oras habang iniisip ni Sabrina ang mga narinig. Ang mga salitang binitawan ni Sebastian ay puno ng pagsisisi. Ngunit ramdam niya ang takot at pangamba sa kanyang puso. Alam niyang kailangan niya magdesisyon kung mananatili siyang umasa o bibitawan na niya ang lahat ng pangarap na kasama ang lalaking mahal niya. Gusto ko ng oras, Sebastian. Sabi niya sa wakas. Oras para mapag-isipan kung kaya ko pa magtiwala. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Sebastian. Ngunit tumango ito. Ibinibigay kong oras na kailangan mo. Sabi nito, pilit ngumingiti. Bagaman halata ang lungkot sa kanyang mga mata. Pero umaasa akong sa huli, pipiliin mo pa rin ako. Tumayo si Sebastian at lumapit sa binata. Dumudungaw sa labas habang hinihintay ang tugon ni Sabrina. Si Sabrina naman ay nakatingin lamang sa kanya, sinisikap na timbangin ang kanyang damdamin. Alam kong mahal pa kita. Mahinang sabi ni Sabrina, tila sarili niyang binubulong. Pero hindi ko alam kung sapat pa yun. Lumapit si Sebastian at niyakap niya ng mahigpit. Bibigyan kita ng dahilan para maniwala ulit. Bulong nito. Hindi ko papayagang masira ang lahat sa atin dahil sa isang pagkakamali. Naramdaman ni Sabrina ang init ng yakap ni Sebastian. Ang tibok ng puso nito na tumatago sa kanyang dibdib. Sa kabila ng lahat ng kanyang takot, may isang maliit na bahagi sa kanya na gustong maniwala. Gusto niyang magtiwala muli. Ngunit alam niyang mahaba pang kanilang tatahakin bago sila makarating sa panibagong simula.